Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa bidyong ito, may kilala nyo ang 5 hayop na pinakamahusay gumawa ng patibong. Una sa ating listahan ay ang zebra mantis shrimp. Kasali ito sa ating listahan dahil napakahusay nitong gumawa ng bitag. Para makahuli ng pagkain, ang mga zebra mantis shrimp ay kailangan pumasok sa butas sa ilalim ng lupa. Kapag merong napadaang isda, saka ito aatake ng pagkabilis-bilis. O di ba? Kahit sinong isda ay hindi kayang umiwas sa ganito katinik na hunter. Ang atake ng zebra mantis shrimp ay mas mabilis pa kaysa sa 1 segundo. Tingnan mo naman kung gaano katalas ang kanilang raptorial claws. Siguradong lasog-lasog ang katawan ng isda pag dinakma nito. Gaya ng babae na ito na sinubukang lutuin ng buhay na mantis shrimp. Wala siyang kamalay-malay na marunong palang lumaban ang hipon na ito. Kaya ayon, gumanti tuloy sa kanya yung hipon. Maganda sana kung ang lahat ng tao ay may ganito kabilis na kamay. Kasi kung ganito rin kabilis ang kamay ko, meron akong sports na sasalihan. Ito ang paligsahan ng dodgeball. Pagalingan kayo rito sa pagbato ng bola. Pag mabilis ang kamay mo, mabilis ka rin makakapaghagis ng bola. Sa mga hindi nakakaalam ng sports na dodgeball, kailangan mo lang tamaan ng bola ang kalaban nyo para matanggal sa laro. Kailangan mo ring iwasan ang mga bola na ibabato sa iyo ng kalaban. 40 minutes ang buong laban ng dodgeball. 20 minutes sa unang round at panibagong 20 minutes sa pangalawang round. 2 koponan ang magtutunggalian. Bawat pangkat ay may 6 na manlalaro. Kung sino man ang matamaan ng bola, tanggal na siya sa laro. Kapag ang kalaban mo ay nasalo ang hinagis mong bola, tanggal ka sa game. Pwede mo rin gamitin ang hawak mong bola para salagin ang bola na inihagis sa iyo. O di ba? Kailangan mabilis ang kamay mo sa laro na ito. Naisip ko tuloy, siguro magaling maglaro ng dodgeball yung mantis shrimp. Ang bilis kasi ng kamay nila. Hello guys, it's me, Nomer. Kung nasisihan kayo sa umpisa pa lang ng ating kwentuhan, pues dapat yung pindutin ang like button. Yung like button ay yung nasa ilalim ng video na naka-thumbs up. Yan, pindutin nyo yan. Mahalaga kasi sa aming mga content creators yung maraming likes. Kung napindot nyo na, edi maraming salamat. Ngayon, balik na tayo sa ating countdown. Ang top 4 sa countdown ng mahusay gumawa ng patibong ay ang langgam na ito. Ito ang Azteca ants na matatagpuan lang sa gubat ng South America. Para makahuli ng pagkain, ang mga langgam na ito ay madalas gumagawa ng pila tapos nakabukas lang yung kanilang bibig. Naghihintay kasi sila ng insekto na dumapo sa kanilang teritoryo. Gaya ng gamo-gamo na ito na nagkamaling dumapo sa mga langgam at agad na pinagtulungang patumbahin. Kung minsan, ang mga Azteca ants ay gumagawa ng mas malupit na patibong. Yung mga buhok na nakikita mo sa katawan ng halaman, kinukuha ito ng mga langgam para tahiin at pagduksong-duksongin. Kapag nahabi na ng mga Azteca ants ang pisi ng halaman, meron na silang butas na parang bintana at ang ulo ng langgam ang nakadungaw. Magtatago sila sa loob ng mga butas at hihintayin may dumapong insekto sa kanilang pwesto gaya ng langaw na ito. Sa kanila kakagatin ng paa ng langaw para hindi na ito makatakas. Ganito ang nakamamanghang bitag na ginawa ng langgam. Ganon din ang nangyari sa langgam na ito. Hindi na kinaya pang lumaban ng malaking langgam dahil nasa loob ng butas ang kanyang kalaban. O di ba? Ang galing gumawa ng bitag ng mga Azteca ants. Habang nakikita ko yung mga langgam sa butas, naaalala ko tuloy yung sikat na laro sa peryahan. Alam nyo ba yung laro na Whack-A-Mole? Ito yung laro na papaluin mo yung ulo kapag may lumabas sa butas. Kung sino ang pinakamaraming mapapalo sa loob ng 1 minuto, yun ang mananalo. Sumikat yung laro na to noong 1980s sa mga arcade pero hanggang ngayon, sikat pa rin ang laro na Whack-A-Mole. Ikaw ba, nakapaglaro ka na ba nito?
Sa tingin ko, parang mas masaya ata pag totoong ulo ng tao yung papaluin sa whack-a-mole. Tapos yung ulo na lumalabas yung ulo ng mga korap na politiko. Joke lang. At least sa mga langgam, walang pumapalo sa ulo nila. Hindi gaya ng susunod nating contender na kaya magpatumba kahit mag-isa lang. Pangatlo sa ating countdown ng mahusay gumawa ng bitag ay ang insektong ito. Ito ang tinatawag na antlion. Ang insektong ito ay marunong maghukay sa buhanginan na siyang magsisilbing patibong. Kapag mayroong langgam na nahulog sa butas, mahihirapan na ang langgam na muling makaakyat. Kapag napagod na ang langgam sa pag-akyat, saka ito sasakmali ng antlion. Walang magawa ang kawawang langgam dahil hindi naman siya makatakas sa butas. Kabibiliban mo ang talino ng antlion dahil nakaisip sila ng tusong paraan para mabitag ang kanilang biktima. Buti na lang at maliit lang ang insektong ito dahil lagot tayong mga tao kapag tayo ang naging target ng antlion. Pero, alam mo ba na mayroong lupa na may malalim na butas na delikado sa mga tao? Pamilyar ka ba sa mga quicksand? Maaaring mas kilala mo ito sa tawag na kumunoy. Ito yung malalim na putika na kapag hindi ka nag-ingat, baka lumublob ka at hindi ka na makaalis. Delikado ito kapag pati ang ulo mo ay tuluyan ng nilamon ng putik. Dapat lang na agad kang humingi ng tulong pag na-stuck ka rito. Kung walang ibang tao sa paligid, humanap ka ng anumang bagay na pwede mong kapitan para hilain ang sarili mo. Kapag wala kang ibang makapitan, dapat ay kalmado ka lang at huwag kang malikot. Mas mabilis ka raw kasing lulubog kapag mas nilalabanan mo ang putik. Dapat daw ay ipadyak mo ang paa mo ng patagilid at ipwesto ang katawan sa pahigang posisyon. Mas madali ka raw kasing makakaahon sa putikan kapag nakahiga ka. Pwede rin daw yung kumuha ka ng anumang mahabang bagay. Put it behind your hips, then lean back on that pole. The more you lean back, the more it'll help bring your legs to the surface. Then you can move yourself to the side of the pit and get yourself to safety. Buti na lang at may paraan para makaiwas sa kumunoy. Hindi tulad ng sa patibong ng antlion na halos wala kang kawala. Kapag mayroong kasing langgam na pilit na umaakyat, binabato nila ito ng buhangin para lalong mahulog. Pero, maski ang antlion ay hindi kayang pantayan ang husay ng susunod nating kalahok. Ang top 2 sa pinakamahusay mambitag ay ang gagamba. Pero hindi ito basta-bastang gagamba dahil ito ang spitting spider. Para makahuli ng pagkain, dumudura ito ng sapot sa kanilang biktima. Nakita mo yon? Binalot niya ng sapot yung kanyang biktima. Malapot ang sapot na ito kaya mahihirapang kumilos ang insektong napadikit rito. Bukod pa riyan, ang sapot na ito ay nagtataglay ng kamandag, kaya unti-unting manghihina ang kanilang biktima. Marahil ay ang pamilya ng gagamba na siguro ang pinakamahusay gumawa ng patibong dahil sa kakayahan nitong gumawa ng sapot. Mayroon pang ang gagamba na tinatawag na bolas spider na gumagamit ng malagkit na latigo para makapamingwit ng pagkain. Ang galing, no? Alam mo ba na ang teknik na ito ay ginaya rin ng mga tao? Nakakita ka na ba ng armas na tinatawag na bolas? Mabisa itong paraan para makahuli ng target. Para makagawa ka ng bolas, dapat ay meron kang mabigat na bato na konektado ng mahabang tali. Gamit ang mahabang lubid, ibinabato ito sa katawan o di kaya ay sa paa ng tao para mahirapan itong makakilos. Ayon sa Biblia, ito raw ang armas na ginamit ni David para patumbahin si Goliath. Ang galing talaga ng mga gagamba, no? May gagamba na nakaisip gumamit ng bolas at may gagamba na dumudura ng sapot para walang takas ang biktima. Ngayon nakilala nyo na ang apat sa pinakamahusay gumawa ng patibong. Oras na para makilala nyo ang pinakamahusay na hayop. Ang hayop na ating kikilalanin bilang pinakamagaling gumawa ng patibong ay andito sa dagat. Kapag may nakita kang bumubula sa ilalim ng tubig, malamang yan ay kagagawan ng mga humpback whale.
Hindi ito ordinaryong bula dahil ang mga bula na ito ay mabisa para mabitag ang mga isda. Napakaraming isda sa dagat, ngunit alam ng balyena na mahirap itong hulihin lalo't sobrang bilis lumangoy ng mga isda. Kung pwede lang sana gumamit ng lambat ang balyena para mahuli ang mga isda, kaso imposible yun eh. Dahil dyan, nakaisip ng paraan ang balyena kung paano nila matatrap ang mga isda. Habang nasa taas ang mga isda, gumagawa ng bula ang balyena sa ilalim ng tubig. Yung bula kasi ay magsisilbing lambat para ipastol ang mga isda at magsama-sama sa iisang pwesto. Ang tawag nila dito, bubble net fishing. Yung bula kasi ay parang naging lambat na pumipigil sa mga isda para hindi makatakas at sa halip ay magkumpulan. Dahil sa bula na ginawa ng balyena, napunta sa gitna ng mga bula ang mga isda. Kapag nasa gitna na ang mga isda, saka lang aatake ang balyena mula sa ilalim ng dagat. Kumbaga walang takas sa mga isda dahil napaliligiran sila ng bula. Kaya ayon, nilamon ng balyena yung grupo ng isda. Ang gagawin na lang ng balyena ay ngumanga at ipasok ang mga nakolekta nilang isda sa kanilang lambat na gawa sa bula. O diba? Napakahusay ng teknik ng humpback whale. Sa sobrang galing ng kanilang patibong, libo-libong isda ang agad na pumapasok sa higanting bibig ng balyena. Kaya naman dahil dyan, ang mga humpback whale ang hihirangin natin bilang pinakamahusay gumawa ng bitag sa lahat ng hayop sa mundo. Ano sa tingin mo? Meron pa ba akong ibang hayop na nakalimutang isama sa ating countdown ng mga magaling gumawa ng patibong? Kung meron man akong nakaligtaan o nakalimutang isama sa listahan, pa-comment na lang ng iyong suggestion. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Andres Satisab. Hello rin kay Belia Amora. What's up kay Erwan Riley Uno Ensyo. Shoutout kina Kuya JB, Tintin at Rose Queen. Happy birthday kay Claire Faith B. Cabrito at kay Mateo Paulo Saludes Abilay. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys on our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!